Sa isang makulimlim na hapon, habang ang ulan ay tila walang tigil sa pagpatak, ako'y nakaupo sa isang sulok ng aming maliit na sala. Pinagmamasdan ng aking lumang laptop na naglalaman ng aking mga alaala. Bigla kong naalala ang isang tawag mula sa isang kaibigan, isang paanyaya sa isang livestream event na hindi ko inaasahan. Mateo, sali ka naman dito sa livestream namin mamaya. Masaya ito, promise, sabi ni Tina, ang aking matalik na kaibigan mula noong high school. Matagal na kaming hindi nagkikita ni Tina mula nang lumipat siya sa ibang bayan para mag-aral. Naaalala ko pa ang araw na iyon, huling beses na nagkita kami, puno ng pangakong hindi namin natupad. Nag-aalangan ako noong una, ngunit sa huli pumayag din. May kung anong kaba sa dibdib ko habang hinihintay ang oras ng pagsisimula. Ilang taon na rin ang lumipas at hindi ko alam kung ano na ang itsura ni Tina ngayon. Pero sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang excitement na makita siyang muli, kahit na sa online lamang. Nang magsimula ang livestream, hindi ko maiwasang mapangiti nang makita ang kanyang mukha sa screen. Parang walang nagbago sa kanya, ang nangiti niya ay kasing ningning ng dati. Ngunit naroon din ang mga bakas ng pagod sa kanyang mga mata, marahil dahil sa dami ng ginagawa sa kanyang pag-aaral at trabaho. Mateo, nandito ka na. Akala ko hindi ka darating. Bungad ni Tina na may halong saya at gulat sa tinig. Nandito na ako at hindi ko palalampasin ito. Sagot ko habang nakangiti. Kamusta ka na? Ang tagal na nating hindi nagkita. Masiglang nagsimula ang aming usapan mula sa mga simpleng kamustahan hanggang sa mga alaala ng aming kabataan. Pinag-usapan namin ang mga bagay na nakakapagpangiti sa amin noon, mga kalokohan at mga pangarap na dati naming pinapangarap. Habang nagpapatuloy ang aming livestream, napansin ko ang ilang mga komento mula sa mga viewers na tila may ibang interes. Bagay kayo, sana maging kayo, mga ganitong mensahe ang paulit-ulit na lumalabas. Napalingon ako kay Tina na tila hindi rin komportable sa mga sinasabi ng mga tao. Ngunit hindi ko maiwasang mapanatag, may kakaibang saya sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Biglang nagkaroon ng teknikal na problema sa livestream. Nag-freeze ang video at ang screen ay naging itim. Napatigil kami saglit, parehong naguguluhan sa nangyari. Habang inaayos ni Tina ang teknikal na issue, isang mensahe ang dumating sa aking phone mula sa isang hindi kilalang numero. Binasa ko ito at napansin kong may kasama itong larawan. Ang larawan ay kuha mula sa nakaraan, isang litrato namin ni Tina noong high school. Sa likod ng larawan may nakasulat na mensahe. Bakit mo siya iniwan? May hindi ka ba sinasabi? Nang bumalik ang livestream, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa natanggap kong mensahe. Sa kabila ng saya ng aming muling pagkikita, naroon ang isang misteryo na tila pilit na bumabalot sa aming nakaraan. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin, ngunit alam kong may kailangan akong tuklasin. Paano ko sasabihin kay Tina ang natanggap kong mensahe? Ano ang ibig sabihin ng mga katagang iyon? At bakit ngayon pa, sa gitna ng aming muling pagkikita, lumalabas ang mga tanong mula sa nakaraan? Pagkatapos ng mahaba-habang panahon, narito na kami ni Mia, nakatayo sa gitna ng isang masiglang livestream event na hindi namin inakalang magiging daan upang magkita muli. Sa dami ng ilaw at ingay mula sa mga tao, para akong nakalutang sa ulap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang presensya ni Mia ang bumabalik sa akin sa lupa. Hindi ko akalain na makikita kita rito, Adrian. Ani Mia, may halong pagtataka at tuwa sa kanyang tinig. Pareho tayo, sagot ko, sinusubukang pasimplihin ang aking nararamdaman. Hindi ko nga rin alam na mahilig ka pala sa ganitong klaseng event. Natawa siya ng bahagya at sa kanyang nangiti ay muling bumalik sa akin ang mga alaala noong kami ay mga bata pa. Lagi siyang masayahin, palaging may handang biro o kwento na magpapagaan ng araw ko. Sa paglipas ng mga taon, tila wala namang nagbago sa kanya.
maliban sa mas naging maganda siya sa aking paningin. Tuwing may pagkakataon, sinusuportahan ko ang mga local artist. Isa ito sa mga bagay na nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Habang nagsasalita siya, hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga mata na kumikislap sa ilalim ng mga ilaw ng entablado. Tila may kung anong sinasabi ang mga mata niyang iyon na hindi kayang banggitin ng kanyang mga labi. "Namiss kita, Mia," bigla kong nasabi, halos pabulong ngunit sapat na upang marinig niya. Sandaling natigilan siya at tinitigan ako ng diretso sa mga mata. Sa tagpong iyon, parang bumagal ang oras at kami na lamang dalawa ang naroon. Isang matamis na ngiti ang bumalot sa kanyang mga labi bago siya sumagot. "Alam mo, Adrian, maraming beses kong naisip na tawagan ka. Pero palagi kong iniisip na baka naging abala ka na rin sa buhay mo." Napabuntong hininga ako, sabay tingin sa mga taong nagsasaya sa paligid. "Madalas din kitang naiisip, Mia, pero alam mo naman, nagkanya-kanya na tayo ng landas." Sa aming pag-uusap, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang saya sa mga mata ni Mia. Parang may sinasabi ito na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Siguro ito na ang tamang pagkakataon upang malaman kong muli ang damdamin niya para sa akin. Nagpatuloy ang event at habang nagbabalik tanaw kami sa mga alaala ng aming kabataan, nariyan pa rin ang pakiramdam na tila may kulang. Hindi ko maiwasang tanungin ang sarili kung ano ang maaaring mangyari kung nagpatuloy kami sa dating pagkakaibigan. Nagulat na lang ako nang biglang may narinig kaming tawag mula sa entablado. Isa ito sa mga hosts ng event na naghahanap ng volunteers para sa isang segment na tinawag nilang Confession Hour. Agad na nagpalakpakan ng mga tao at bago ko pa man mapagtanto, kinaladkad na ako ni Mia papunta sa harap. "Adrian, tara, mukhang masaya to." Panunukso niya habang hinihila ako. Hindi ko nagawang tumanggi. Pag-akyat namin sa entablado, binigyan kami ng mga mikropono. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib habang nakatingin sa mga tao. Confession hour pala ay isang pagkakataon para sa mga tao na magbahagi ng kanilang mga damdamin. Isang bagay na matagal ko nang gustong gawin ngunit hindi ko magawa. Si Mia ang unang nagsalita. "Ako si Mia at gusto ko lang sabihin na masaya akong makita ang matalik kong kaibigan na si Adrian. Matagal na kaming hindi nagkikita, pero nandito kami ngayon para suportahan ang aming mga paboritong artist. Adrian, salamat sa lahat ng alaala. Na-miss kita." Napansin kong nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Nang matapos siya, ibinigay niya sa akin ang mikropono. Naramdaman ko ang bigat ng mga mata ng mga tao sa amin, ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang hindi ko pa nasasabi kay Mia. Hi, ako si Adrian, at gusto kong sabihin kay Mia na hindi lang kita na-miss." Huminga ako ng malalim, nararamdaman ang kaba na bumabalot sa akin. "Mia, mahal kita, matagal na, at hindi ko alam kung paano ito sasabihin noon, pero ngayon gusto kong malaman mo." Nagkaroon ng katahimikan sa paligid, parang tumigil ang oras sa sandaling iyon. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso habang hinihintay ang magiging reaksyon ni Mia. Pero bago pa siya makasagot, biglang nag-brown out. Ang mga ilaw sa buong event ay nagpatay-sindi at sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang sigawan ng mga tao. Isang hindi inaasahang pangyayari na tila nagbigay ng panibagong twist sa aming kwento. Naramdaman ko ang pagkakahawak ni Mia sa aking kamay, mahigpit at puno ng pag-asa. Sa gitna ng kadiliman at kaguluhan, naramdaman ko ang init ng kanyang pisil at sa sandaling iyon, alam kong hindi na kami mawawala ng koneksyon. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naiwan ang isang tanong. Ano ang magiging sagot ni Mia sa aking pag-amin? Nagising ako kinabukasan na may kakaibang kasiyahan sa puso ko.
Parang may bituin na kumikislap sa bawat sulok ng aking isip habang naaalala ko ang nangyari kagabi. Ang livestream event na iyon ay hindi lamang basta-basta pakikipagpalitan ng mga mensahe sa screen. Para itong simula ng isang bagong kabanata sa buhay ko at hindi ko maiwasang magtanong kung paano ito magpapatuloy. Habang nagkakape ako, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol kay Lucas. Siya ay matalik kong kaibigan mula pa noong kami mga bata. Sa kabila ng pagkakaibang pisikal na anyo at mga interes, palaging may koneksyon sa amin na hindi ko maipaliwanag. Nang magdesisyon siyang sumali sa live stream event ko, hindi ko inaasahan ang magiging epekto nito sa akin. Tila isang palihim na pintuan ang bumukas na nagpakita sa akin ng mga posibilidad na dati hindi ko nakikita. Mula sa mga simpleng chat hanggang sa aming mga tawanan at kulitan, naramdaman ko ang kakaibang init sa bawat salita. Nakita ko ang Lucas na hindi ko napansin noon. Ang Lucas na handang makinig, magbigay ng suporta, at higit sa lahat, ang Lucas na may mga mata na tila may sinasabi ngunit hindi ko pa mabasa. Iba talaga siya kagabi, bulong ko sa sarili habang sinusubukan kong pilitin ang sarili kong bumalik sa realidad. Pero paano? Paano kung ang realidad ay mas maganda kaysa sa aking mga imahinasyon? Sa gitna ng mga tanong at pag-aalinlangan, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Ang simpleng, "Good morning!" ay tila musika sa aking pandinig. Agad akong nag-reply, "Good morning, Lucas. May plano ka ba ngayon?" Mabilis ang kanyang tugon. "Wala pa. Ikaw? Free ako. Gusto mo bang magkita? Siguro para lang mag-relax o maglakad-lakad." "Sounds good. Kita tayo sa dati nating tambayan?" Pumayag ako sa alok niya. Ang tambayan na iyon ay isang tahimik na cafe sa may gilid ng parke. Doon kami madalas pumunta nung high school, kung saan wala masyadong tao at pakiramdam namin ay kami lang ang nasa mundo. Pagdating ko sa cafe, nakita ko agad si Lucas. Nakaupo siya sa sulok, may hawak na libro habang umiinom ng kape. Napangiti ako sa tanawing iyon, parang eksena sa isang pelikula. Lumapit ako at nagulat siya nang makita ako. "Uy, ang aga mo yata." Bati niya sa akin sabay ng ngiti. "Excited lang siguro," sagot ko, na may halong kaba at kasiyahan. Umupo ako sa harap niya at sinimula ng kwentuhan tungkol sa aming mga ginagawa, mga balak at mga alaala. Habang nag-uusap kami, unti-unti kong naramdaman ang pagkakaibang nangyari sa pagitan namin. Hindi na ito simpleng pagkakaibigan. May ibang damdaming sumibol, ngunit paano kung mali ang interpretasyon ko? Paano kung para sa kanya ay simpleng kaibigan pa rin ako? Ngunit sa bawat ngiti at sulyap niya, tila may nakatagong mensahe. Parang may sinasabi ang kanyang mga mata na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. At doon ko napagtanto na sa kabila ng aking kaba, may pag-asa. "Alam mo ba, simula ni Lucas habang pinagmamasdan ako, ang live stream event kagabi, parang nag-iba ang lahat." Napatigil ako. "Nag-iba? Paano?" Napatitig siya sa akin, tila nag-iisip kung paano sasabihin ang nasa isip niya. Parang, parang nakita ko ang isang bahagi ng pagkatao mo na hindi ko pa nakikita noon at naisip ko kung gaano kahalaga sa akin ang pagkakaibigan natin. "Lucas, hindi ko na alam kung ano ang dapat kong sabihin. Sapat na ba ang mga salitang iyon para magpatuloy kami sa susunod na hakbang?" Ngunit bago ko pa maituloy ang sasabihin, may biglang nag-pop up na notification sa phone ni Lucas. Tumingin siya at nagulat. "Oh no, I have to go," sabi niya na may halong pagkabigla at kaba sa boses. "Ano ang nangyari?" Tanong ko, nag-aalala. "Hindi ko alam, basta." Tumayo siya. Nagmadaling kunin ang kanyang bag. "Sorry, kailangan kong umalis. Pag-usapan natin ito ulit, promise." Bago siya tuluyang lumabas ng cafe, nag-iwan siya ng isang huling tingin. Isang tingin na puno ng pangako at pag-asa. At sa kanyang pag-alis, naiwan ako roon,
Nag-iisip kung ano ang tunay na dahilan ng kanyang pagmadali. Ano ang nangyari? Ano ang ibig sabihin ng mga salita niya? Sa kabila ng pag-aalala, hindi ko maiwasang umasa na sa susunod naming pagkikita, mas magiging malinaw ang lahat. Ngunit sa ngayon, ang tanging alam ko ay ang damdaming bumubuo sa pagitan namin ay hindi na basta-basta. Ito'y isang simula ng isang bagay na mas malalim, mas totoo. Ngunit paano ito magpapatuloy, iyon ang hindi ko pa alam. Sa kabila ng halos isang dekada ng hindi pagkikita, tila walang nagbago sa pagitan namin ni Leo. Mula noong umalis siya patungong ibang bansa, palihim kong inaasam na makikita ko siyang muli. At ngayon, habang nakaupo sa harap ng aking computer, hindi ko mapigilang manginig ang aking mga daliri habang pinapanood ko ang livestream event na ito. Isang virtual reunion ng mga kaibigan mula sa aming bayan at narito siya, si Leo, nakangiti sa screen, tila walang pinagbago. Hey Nia, kumusta ka na? Bungad niya, tila walang pagitan ng panahon at distansya sa amin. Leo, hindi ako makapaniwala na ikaw nga yan. Sagot ko, pilit na tinatago ang kilig at pagkasabik sa likod ng isang normal na ngiti. Grabe, 3 taon na rin yata mula noong huli tayong nagkausap. Oo nga, masyado na akong abala sa trabaho at sa paglalakbay. Sagot niya na tila may bahid ng lungkot sa kanyang boses. Pero ngayon, masaya akong narito. Ang daming alaala ng ating kabataan ang bumabalik. Ngunit sa kabila ng kasiyahan ng aming muling pagkikita, may isang bagay na tila bumabagabag sa akin. Mula sa mga comment section ng livestream, may mga mensahe mula sa ibang kaibigan na tila may hindi pagkakaintindihan. Hey, may narinig na ba kayo tungkol sa planong meet-up? Tanong ni Tina, isa sa aming mga kaibigan, sa chat. Nagkatinginan kami ni Leo sa screen, tila parehong nagtataka. Anong meet-up? Tanong ko, habang pinipilit kong mag-isip kung may nakaligtaan ba akong impormasyon. Wala akong alam tungkol diyan, sabi ni Leo, tila naguguluhan. Habang patuloy ang livestream, unti-unti naming nalaman na may isang lihim na plano ang ibang kaibigan. Isang sorpresa para sa aming dalawa. Ngunit sa kabila ng magandang intensyon, tila may bumabalot na tensyon sa grupo. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan kung paano ito isasakatuparan at nagiging sanhi ito ng ilang alitan. Habang nag-uusap kami ni Leo sa gitna ng event, hindi ko mapigilang isipin kung paano kami nagbago sa paglipas ng panahon. Ang dati naming mga simpleng pangarap, ngayon ay tila mga komplikadong tanong na. At sa kabila ng aming pagbabalik tanaw, naroroon ang tanong na hindi ko pa rin masagot. May pag-asa bang maging higit pa ito sa pagkakaibigan? Nia, biglang sabi ni Leo na tila nag-alala. Paano kung hindi na lang natin pansinin ang nangyayaring hindi pagkakaintindihan? Magplano na lang tayo ng sarili nating pagkikita. Nagulat ako sa kanyang suhestyon. Talaga? Gusto mo bang magkita tayo? Oo naman, sagot niya. Ang mga mata ay punong-puno ng sinseridad. Matagal na kitang gustong makita. Alam kong marami na ang nagbago, pero gusto kong malaman kung paano ka na. Ngunit bago pa man ako makasagot, biglang may nag-pop up na mensahe mula sa isang anonymous user sa chat. Alam niyo ba ang tungkol sa lihim ni Leo? Nagulantang ako sa mensaheng iyon. Tumingin ako kay Leo at nakita ko ang kanyang pag-aalala. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko, hindi maikakaila ang kaba sa aking boses. May mga bagay na kailangan kong ipaliwanag. Sabi niya, halatang nababahala. Pero hindi dito, hindi sa ganitong paraan. Biglang nagkaroon ng teknikal na problema sa livestream at naputol ang koneksyon. Naiwan akong nag-iisip at naguguluhan sa mga nangyari. Ano ang ibig sabihin ng mensahe? Ano ang lihim na tinutukoy? Habang nakaupo sa harap ng nag-blackout na screen, hindi ko maiwasang mag-isip ng mga posibilidad. May kinalaman ba ito sa amin ni Leo? Sa aming pagkakaibigan na matagal nang hindi nasusubok ng panahon at distansya?
Biglang nagring ang aking telepono. Si Leo. Nia, kailangan nating mag-usap. Sabi niya, ang boses niya ay punong-puno ng determinasyon. May mga bagay na kailangan kong sabihin sa'yo. Sa kabila ng kaba, alam kong ito na ang simula ng bagong kabanata sa aming kwento. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ang mga lihim bang ito ay magdadala ng liwanag o mas magpapalabo sa aming relasyon? Hindi ko maipaliwanag ang kaba at saya sa aking dibdib. Sa wakas, malalaman ko na ang katotohanan. Ngunit ano ang magiging kapalit nito? Sa mga susunod na araw, haharapin ko ang mga ito, kasama si Leo, at sana kasama ang pagmamahal na matagal nang itinago. Ilang araw na lang bago ang malaking live stream event. Ang dami kong nararamdaman. Excitement, kaba, at higit sa lahat, ang pag-asam na makita siyang muli. Si Adrian, ang matalik kong kaibigan noong high school, ay isa sa mga host ng event. Matagal-tagal din kaming hindi nagkita mula nang magdesisyon siyang mag-aral sa ibang bansa. Ngunit kahit gaano pa man katagal ang lumipas na panahon, hindi pa rin nagbabago ang espesyal na puwang niya sa aking puso. Naalala ko noong huling beses kaming nag-usap. Sa likod ng mga ngiti at tawanan, may mga bagay na hindi nasasabi. Hindi ko kailanman inamin sa kanya na higit pa sa pagkakaibigan ang aking nararamdaman. Naging mahirap para sa akin ang paggawa noon, lalo na't alam kong maaaring mawala ang lahat kapag nalaman niya ang totoo. Ngunit heto na ako ngayon, handang harapin ang lahat. Maraming tanong ang gumugulo sa aking isip. Paano kung nagbago na siya? Paano kung may iba na siyang mahal? Ngunit mas pinili kong huwag magpadala sa takot. Ang mahalaga ay muli kaming magkikita at may pagkakataon pa akong sabihin ang nararamdaman ko. Sa araw ng event, maaga akong nagpunta sa venue. Hindi ko na tinangkang mag-makeup pa o pumili ng magagarang damit. Alam kong mas pipiliin ni Adrian ang simpleng ako tulad ng dati. Habang hinihintay ang pagsisimula ng programa, nagpasya akong maglibot-libot muna. Napakaraming tao, iba't ibang personalidad, influencers, at mga manonood na nakadikit ang mata sa kanilang mga screen. Nang magsimula na ang programa, halos hindi ko na mapigilang ngumiti nang lumabas na sa stage si Adrian. Nandoon pa rin ang kanyang karisma at sigla, ang mga bagay na labis kong hinangaan. Ngunit habang nag-uusap siya sa ibang hosts, may napansin akong hindi pangkaraniwan. Parang may kung anong iniisip siya habang patuloy ang nangiti sa kanyang mga labi. Para bang may lihim siyang hindi maikubli. Nang matapos ang unang bahagi ng event, nagkaroon ng maikling break. Dinaanan ko ang backstage, umaasang makita ko siya doon. At hindi nga ako nagkamali. Nakita ko si Adrian na nakaupo sa isang sulok, tila nag-iisip ng malalim. Hindi ko alam kung paano ako lalapit, ngunit bago pa ako makapagdesisyon, siya na ang unang bumati. Ana! Ang kanyang tinig ay puno ng saya na parang wala ng ibang mahalagang tao sa paligid. Hindi ko akalain na pupunta ka. Niyakap niya ako ng mahigpit at sa sandaling iyon, tila bumalik ang lahat ng alaala ng aming kabataan. Siyempre, para sa'yo, gagawin ko ang lahat, sagot ko habang pinipilit itago ang kilig sa aking tinig. Nag-usap kami ng kaunti, mga simpleng kwento at tawa. Ngunit naroon pa rin ang hindi nababanggit na damdamin. Hanggang sa biglang may kumatok sa pinto, isa sa mga organizers na mukhang seryoso. Adrian, kailangan ka na sa stage. May emergency na kailangang ayusin, sabi nito. Habang papaalis siya, hindi ko mapigilang makaramdam ng kaunting kaba. Nagpaalam siya, ngunit bago siya tuluyang umalis, may ibinulong siya sa akin na nagpatigil sa aking mundo. Ana, may kailangan akong sabihin sa iyo mamaya. Importante ito. At doon ko naramdaman ang twist na tila isang bomba na pwedeng sumabog anumang oras. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Sa kabila ng masayang event, hindi ko maiwasang isipin ang mga maaaring mangyari.
May pag-asa ba kung lalo pa naming mapalapit ang aming mga puso? Ang takot at pag-asa ay magkasabay na umusbong sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko sa kanyang sasabihin. Ngunit isa lang ang sigurado. Handa akong harapin ito kung ano man iyon. Habang bumabalik siya sa stage, muli kong tiningnan ang kanyang anyo. Hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Alam kong may mahalagang mangyayari at ang event na ito ay hindi lamang isang simpleng live stream para sa aming dalawa. Sa puntong iyon, para akong nasa gilid ng bangin, handang-handa ng sumisid sa mas malalim na pag-ibig o baka naman sa mas masalimuot na pagkakaibigan. Ngunit kahit ano paman, alam kong kailangan kong marinig ang kanyang sasabihin. Ang hindi ko alam, ito na ba ang tamang panahon para sa amin? O ito ba ang simula ng pagbabago? Sa dulo ng event, isang revelasyon ang magbubukas ng bagong kabanata sa aming buhay. Nakahanda na ba akong malaman ang kanyang lihim at handa na rin ba siyang tanggapin ang sa akin? Sa likod ng mga ngiti at ilaw ng entablado, ang tunay na kwento ay magsisimula pa lamang. Sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa aking kwarto, hindi ko maiwasang balikan ang mga nangyari sa livestream event. Ang daming tanong sa isip ko. Paano kung hindi ko siya nakita doon? Paano kung hindi kami nag-usap? Isa lang ba itong pagkakataon o sadyang tinadhana? Abala ako sa pag-iisip nang biglang tumunog ang aking telepono. Isang notification mula sa social media. Isang bagong mensahe mula kay Miguel. Hey, naisip ko lang, gusto mo bang magkita tayo ulit? Yung tayo lang, walang ibang tao at walang kamera? Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Gusto ko siyang makita muli, ngunit natatakot akong baka masira ang magandang samahan namin kung sakaling may mangyari. Pero sa huli, nanaig ang kagustuhan kong makasama siya. Nagreply ako ng simpleng, sige, kailan? Sabado sa paborito nating kafe, alas 3 ng hapon. Nang dumating ang Sabado, hindi ko mapigilang kabahan. Habang papalapit ako sa kafe, nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Pagpasok ko, nakita ko agad si Miguel na nakaupo sa paborito naming spot. Nang makita niya ako, ngumiti siya at kumaway. Akala ko hindi ka darating, biro niya habang inaabot ang isang tasa ng kape. Siyempre naman, hindi ko pwedeng palampasin ang libreng kape, sagot ko habang umupo sa tapat niya. Nagkwentuhan kami, tila walang nagbago sa samahan namin. Parang bumalik kami sa mga araw ng kabataan, noong wala pa kaming ibang alalahanin, kundi ang mga simpleng bagay. Napunta ang usapan sa mga pangarap namin at mga plano sa kinabukasan. Doon ko napagtanto na hindi ko pa rin pala alam ang lahat tungkol sa kanya. Teka, ano nga bang ginagawa mo ngayon? Tanong ko, bigla kong naisip na hindi ko pa tinatanong ito sa kanya simula nang magkita kami ulit. May maliit akong negosyo. Isang online store para sa mga customized na gadgets. Sagot niya. Ikaw? Ano na ang pinagkakaabalahan mo? Freelance writer, sagot ko. Kaya siguro mahilig pa rin akong mag-obserba ng mga tao. Napatawa siya, kaya pala parang lagi kang may dinadala na notebook. Sa gitna ng aming pag-uusap, tumingin siya sa akin ng seryoso. May sasabihin sana ako, sabi niya, tila nag-aalinlangan. Ano iyon? Sana hindi ka magalit o magulat. Alam ko kasing matagal na tayong magkaibigan, pero may nararamdaman ako na higit pa doon. Bigla akong natamim. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. May bahagi ng puso ko na masaya, ngunit may bahagi ring natatakot. Hindi ko alam kung handa na ba akong isugal ang pagkakaibigan namin para sa isang bagay na hindi kami sigurado kung tatagal. Miguel, na-appreciate ko ang honesty mo, sagot ko matapos ang ilang segundong katahimikan. Pero hindi ko alam kung handa na rin akong tumawid sa isang bagong yugto. Ngumiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko,
Wala namang kailangang madaliin, di ba? Tumango ako. O, tama ka. Wala namang kailangang madaliin. Nang magpaalam kami sa isa't isa, hindi ko maiwasang isipin ang sinabi niya. Umaasa akong sa susunod na pagkikita namin, mas malinaw na ang lahat. Ngunit ilang araw lang ang lumipas, may natanggap akong mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Kailangan mong malaman ito tungkol kay Miguel, sabi ng mensahe, kasama ang isang link sa isang blog. Dahil sa kuryosidad, klinik ko ang link at dinala ako nito sa isang blog post na nagsasabing may tinatago raw na lihim si Miguel na may kinalaman sa dati niyang negosyo. Hindi ko alam kung totoo ito o paninira lang, pero nalito ako at hindi mapakali. Nagdesisyon akong makipagkita ulit kay Miguel. Sa pag-uusap namin, marahil ay makikita ko sa kanyang mga mata ang katotohanan. Ngunit sa oras na iyon, may bahagi sa akin ay nagtataka. Ano nga ba ang tunay na Miguel na nakilala ko? Sa susunod na pagkikita namin, may nakahanda na akong mga tanong. Ngunit sa pagkakataong iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbago ng lahat. Pagdating ko sa kafe, nakita kong may kausap siyang babae. Mukhang seryoso sila. Habang papalapit ako, narinig ko ang ilang bahagi ng usapan nila. Kailangan nang matapos ito, sabi ng babae. Hindi ko naiwasang magtanong sa sarili kung ano ang tinutukoy nila. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malalim na kaba. May lihim nga bang itinatago si Miguel at ako ba ay bahagi lamang ng isang mas malaking kwento na hindi ko pa nauunawaan? Sa pagpatak ng 7:00 ng gabi, umaga sa ibang parte ng mundo, ay naroon ako sa harap ng aking laptop, naghahanda para sa isang livestream event na matagal ko nang inaasam-asam. Hindi ko maipaliwanag ang kabat pananabik na sabay na bumabalot sa akin habang hinihintay ang pag-umpisa nito. Matagal-tagal na rin mula noong huli kaming nagkita ni Alex, ang matalik kong kaibigan mula pagkabata. Sa totoo lang, hindi ito isang simpleng event para sa akin. Isa itong pagkakataon na muling nagkaroon ng koneksyon ng aming mga landas, kahit pa ito'y sa pamamagitan lang ng screen. Nag-scroll ako sa chatbox, binabasa ang mga mensahe mula sa iba't ibang tao. Marami ang naroon para suportahan si Alex, na ngayon ay isa ng kilalang musician sa online world. Ang dating tahimik at mahiyain kong kaibigan, ngayoy hinahangaan ng marami. Hindi ko maiwasang mapangiti habang naaalala ang aming mga tawanan at kantahan noon. Sino nang mag-aakala na sa simpleng pangarap niya ay mararating niya ang kinalalagyan niya ngayon? Habang pinagmamasdan ko ang countdown sa screen, isang mensahe mula kay Alex ang dumating sa akin sa pribadong chat. "Nariyan ka ba, best friend?" Tanong niya. Napangiti ako. "Oo, nandito. Huwag kang kabahan, nandito ako para sa'yo." Mabilis kong sagot. Nagsimula ang livestream. Nag-umpisang bumuhos ang mga komento mula sa mga tagahanga. Nakita ko si Alex sa screen, nakangiti, pero kita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay habang inaayos ang mikropono. Nagbigay siya ng pambungad na pagbati at nagsimula ng kantahin ang isa sa kanyang mga bagong awitin. Ang bawat nota, bawat linya ay tila may kwentong nais iparating. Naramdaman kong may kakaiba sa kanyang boses, may halong damdamin na hindi ko pa naririnig noon. Habang tumutugtog si Alex, sumagi sa isip ko ang mga alaalang aming pinagsaluhan. Ang mga gabing nag-uusap kami sa ilalim ng mga bituin, ang mga pangarap na aming binuo, at ang mga damdaming hindi namin kailanman nagawang pangalanan. Napapikit ako, ninamnam ang bawat salita ng kanyang kanta. Ito'y tila isang lihim na mensahe para sa akin, isang mensaheng hindi niya masabi noon pa man. Nang matapos ang kanta, nagbigay siya ng pasasalamat sa lahat ng nanood. Ngunit bago pa man matapos ang livestream, nagulat ako sa kanyang sinabi, "May isa akong espesyal na kaibigan na nandito ngayon. Para sa iyo itong susunod na kanta." Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang mga susunod na sandali ay tila bumagal.
habang unti-unting umaangat ang kanyang mga daliri sa gitara at nagsimulang tumugtog ng pamilyar na melodiya. Ito ang aming kanta, ang kantang madalas naming kantahin noon. Habang kumakanta siya, naramdaman kong unti-unting umaagos ang luha ko. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Siguro ay dahil sa tuwa o baka naman dahil sa pagtatanto na sa wakas narito na kami, muling nagkita sa isang kakaibang paraan. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, may naramdaman akong kakaibang kaba. Pagkatapos ng kanta, tumingin siya direkta sa kamera, parang ako lang ang kausap niya. Alam mo ba, sabi niya, matagal ko nang gustong sabihin ito sa'yo. Tumigil siya sandali, tila nag-iisip, at sa puntong iyon, ramdam ko ang kabog ng puso ko. Mahal kita. Hindi ko alam kung paano nagpatuloy ang mundo sa mga sumunod na segundo. Ang daming tanong ang pumasok sa isip ko. Paano nangyari ito? Paano ko siya sasagutin? Pero bago pa man ako makapag-isip ng sagot, biglang nag-blackout ang screen. Nag-crash ang live stream. Naiwan akong nakatitig sa aking laptop na may halong pagkagulat at pagkabitin. Ano ang nangyari? Paano ko malalaman ang kasunod? At sa gitna ng pagkalito, isang bagong mensahe ang dumating sa akin mula kay Alex. Kailangan nating mag-usap, may dapat kang malaman. Hindi ko alam kung ano ang magiging kasunod, pero ang alam ko lang, ito ang magiging simula ng panibagong yugto ng aming kwento. Hindi ko inasahan na magiging ganito ang takbo ng araw na ito. Pagkatapos ng halos isang dekada ng hindi pagkikita, sa isang livestream event pa kami muling magkikita ni Leo. Maraming tao ang dumalo at sinisikap kong hindi magpahalata ng kaba habang naghahanap ng pwesto sa gitna ng alon na dagat ng mga tao. Ang mga ilaw sa entablado ay kumikislap at ang musika ay nagbibigay ng enerhiya sa buong paligid. Pero sa likod ng lahat ng ito, ang puso ko'y tila naghahabulan sa kaba at pananabik. Si Leo, ang matalik kong kaibigan noong kabataan namin, ay isa na ngayong sikat na content creator. Hindi ko maiwasang magtaka kung paano nagbago ang kanyang buhay sa mga taon na hindi kami nagkikita. At higit sa lahat, kung anong magiging reaksyon niya kapag nagkaharap kami muli. Ang mga alaala ng aming kabataan ay bumalik sa akin. Mga araw na ginugol namin sa paglalaro sa parke. Mga gabing puno ng tawanan habang nagkukwentuhan sa ilalim ng mga bituin. Habang nakaupo ako sa isang sulok, hindi ko maiwasang isipin kung paano nagbago ang aming relasyon. Sa mga huling araw namin bilang magkaibigan, unti-unti akong nakaramdam ng iba, isang bagay na higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Pero hindi ko iyon nasabi sa kanya. At ngayon, hindi ko alam kung naroon pa rin ang mga damdaming iyon. Nagsimula ang programa at hindi nagtagal ay tinawag na si Leo sa entablado. Nagpalakpakan ang lahat at nang makita ko siya, hindi ko maiwasang mamangha. Ang dati kong kaibigan na palaging naka-shorts at simpleng t-shirt ay ngayon ay isang charismatic na personalidad na puno ng kumpiyansa. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan, nakita ko pa rin ang parehong Leo. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata na puno ng sigla. Habang nagsasalita siya, nagkuwento siya tungkol sa kanyang mga karanasan, sa mga paglalakbay at mga bagong kaibigan na nakilala niya. Pero sa isang punto, bigla siyang tumingin sa direksyon ko at tila nagtagpo ang aming mga mata. Isang sandali iyon na tila tumigil ang oras. Napalunok ako at ang buong paligid ay tila naglaho. Naramdaman ko na may isang bagay siyang gustong iparating pero hindi ko iyon mabasa mula sa distansya. Matapos ang kanyang segment, may panibagong host ang pumasok at nakita kong naglakad si Leo pababa ng entablado. Hindi ko alam kung tama bang sundan ko siya o manatili lang sa aking upuan. Pero bago pa man ako makapagdesisyon, naramdaman kong may humihila sa akin mula sa likuran. "Excuse me," sabi ng isang staff, "iniimbitahan ka ni Leo sa backstage." Parang natulala ako sa sinabi niya, bakit niya ako pinapatawag?
At paano niya nalaman na narito ako? Tumango na lang ako at sumama sa staff patungo sa backstage. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang mag-isip ng iba't ibang senaryo sa utak ko. Ano kaya ang sasabihin ko sa kanya? Ano kaya ang magiging reaksyon niya sa muli naming pagkikita? Nang makarating kami sa backstage, nakita ko siyang nakatayo sa isang sulok, tila may iniisip. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng malawak, isang nangiti na tila bumalik kami sa mga araw ng aming kabataan. Wow, hindi ko inasahan na makikita kita rito, sabi niya habang nilalapitan ako. Ang tagal na, ha? Tumango ako, sinisikap pigilin ang mga damdamin. Oo nga, Leo, ang dami nang nagbago. Ngumiti siya, ngunit may kung anong kislap sa kanyang mga mata na tila may nais sabihin. Alam mo, matagal ko nang gustong makipagkita sa'yo. Marami akong gustong ikwento. At marami rin akong gustong malaman, sagot ko. Lalo na kung paano ka naging ganito kasikat. Tumawa siya at sa sandaling iyon, tila bumalik kami sa dati. Pero bago pa man magpatuloy ang aming pag-uusap, biglang may lumapit na babae sa amin na tila kilala rin ni Leo. Leo, kailangan na natin bumalik sa stage. Sabi ng babae na may makahulugang tingin sa akin. Tumango si Leo sa babae pagkatapos ay bumalik ang atensyon niya sa akin. Pasensya na, pero kailangan ko munang bumalik. Pero kung okay lang, baka pwede tayong magkape pagkatapos nito. Hindi ko alam kung bakit, pero sa halip na sumagot ng oo, ang tanong na bumuo sa isip ko ay, sino siya? Itinuro ko ang babaeng kasama niya kanina. Natawa si Leo, ngunit may kakaiba sa kanyang ngiti. Siya? Siya ang manager ko. Pero may isa pa akong nais ipakita sa iyo mamaya. Isang sorpresa. Bago pa man ako makapagtanong, umalis na siya na iniwan akong nag-iisip kung ano ang kanyang ibig sabihin. Ano kaya ang sorpresa na iyon? At bakit tila may kakaibang kilig sa kanyang tinig? Habang bumabalik ako sa aking upuan, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang mangyayari sa susunod. Ang muling pagkikita naming ito ay hindi lang basta pagkakataon. At sa likod ng lahat ng ito, nag-aalab ang isang tanong sa isip ko. May pag-asa pa kayang maging higit pa sa magkaibigan ang turingan namin ni Leo. Sa kabila ng malamig na hangin ng Disyembre, ang init ng kagalakan sa puso ko ay tila hindi maitatago. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang huli kaming magkita ni Miguel, ang kaibigan kong mas matagal ko pang nakilala kaysa sa sariling pamilya. Sa mga lumipas na taon, ang aming ugnayan ay tila isang lumang alaala na palaging bumabalik tuwing may pagkakataon. At ngayon, sa isang live stream event na hindi ko inaasahan, maglalapit muli ang aming mga landas. Nagsimula ang lahat nang makita ko ang pangalan niya sa listahan ng mga guest sa event na ito. Sa una, hindi ko ito pinansin. Iniisip na marahil isa lamang itong pagkakatulad ng mga pangalang karaniwan. Ngunit nang magsimula na ang event at narinig ko ang boses niyang minsang naging musika sa mga araw ng aking kabataan, alam kong siya nga iyon. Ang live stream na ito ay hindi lamang isang ordinaryong pagdiriwang. Ito ay isang pagkakataon para muling bumalik at makipag-ugnayan sa mga dating kaibigan. Habang lumalalim ang gabi, naging masaya ang pakikipag-usap namin sa chatrooms kung saan ang mga dating alaala ay tila mga bituin sa isang madilim na kalangitan. Ang mga biro at tawanan namin ni Miguel ay parang mga lumang kanta na hindi kailanman nalilimutan. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang mapansin ang mga pagbabago sa kanya. Ang kanyang mga mata na dati puno ng sigla at pangarap ay tila nagkaroon ng ibang ningning. Sa likod ng kanyang mga ngiti, naramdaman ko ang pag-iingat, ang tila pag-aalinlangan na hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Miguel, parang ang dami nang nagbago sa'yo, sabi ko habang tinitingnan siya sa screen. Ano na ba ang mga pinagkakaabalahan mo ngayon? Tumawa siya, ngunit may kaunting lungkot sa kanyang mga mata. Alam mo naman,
Ang buhay, maraming nagbago, maraming natutunan, at may mga bagay na kailangan talagang bitawan. Naramdaman kong may mas malalim na mensahe sa kanyang mga salita. Pero bago ko pa man siya matanong, biglang nagkaroon ng technical difficulty ang livestream. Nag-fade ang screen at ang koneksyon ay nagloko. Nawala ang aming pag-uusap sa ere at ang aking puso ay tila bumagsak sa kaba na baka hindi na kami makapagpatuloy. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik ang koneksyon. Ngunit sa aking pagkagulat, isang bagong mukha ang lumitaw sa screen, isang babaeng hindi ko kilala. Siya si Mia, sabi ng host, at siya raw ang co-host ng event. Sa kabila ng pagkamangha, naramdaman ko ang kakaibang presensya ni Mia. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at init na tila may kakayahang magbigay liwanag sa kahit na sinong makakita. Habang nag-uusap sila ni Miguel, napansin ko ang kanilang palitan ng mga tingin, mga ngiti na puno ng kahulugan. Hindi ko maipaliwanag, pero mayroon akong nararamdamang kakaiba sa kanilang dalawa. Parang mayroong hindi inaasahang koneksyon na hindi ko pa lubusang mawari. Mia, Miguel, sabi ng host, mukhang may magandang chemistry kayo. Ano ang masasabi ninyo sa mga tanong ng audience tungkol sa inyong relasyon? Biglang nagkatinginan sina Miguel at Mia at dumating ang sandaling hindi ko na inaasahan. Nagkaroon ng katahimikan at sa likod ng kanilang mga ngiti, alam kong mayroong lihim na hindi pa nalalaman ng lahat. Kami ni Mia, simula ni Miguel na tila nag-aalangan. Matagal na kaming magkaibigan at may mga bagay na hindi basta-basta nasasabi. Sa kabila ng pagtatanong ng host, hindi direktang sinagot ni Miguel ang tanong. Sa halip, tumingin siya sa screen na tila may sinasabi sa akin, isang mensahe na hindi ko pa lubusang maunawaan. At sa dulo ng event, habang unti-unti nang nagtatapos ang mga segment, isang hindi inaasahang mensahe ang natanggap ko mula kay Miguel. May kailangan tayong pag-usapan, hindi ko pa masabi lahat dito, pero sana magkita tayo muli. Ang aking puso ay tumibok, puno ng pag-aasa at kaba. Ano ang ibig sabihin ni Miguel? Ano ang hindi niya masabi sa harap ng lahat? At sino si Mia sa kanyang buhay ngayon? Habang patuloy ang pag-ikot ng mga katanungan sa aking isipan, alam kong ang aming pagkikita ay hindi basta-basta. Ito ay isang bagong simula, isang bagong pagkakataon upang muling tuklasin ang pag-ibig na hindi lang nakatago sa likod ng pagkakaibigan. Ang livestream event ay nagtatapos, ngunit ang kwento namin ni Miguel ay hindi pa. Nakatitig ako sa aking laptop screen, ang ilaw nito ay nagbibigay liwanag sa madilim na kwarto ko. Ang dami nang nangyari simula nang magsimula ang livestream event na ito. Hindi ko inasahan na ang isang simpleng online concert ay magiging daan para muling magkita kami ni Marco, ang matalik kong kaibigan mula sa aming kabataan. Sa aming pag-uusap sa chatbox ng stream, naalala ko ang mga masasayang araw namin noon, ang mga larong habulan sa parke, ang paglalakad sa tabi ng dagat tuwing Sabado, at ang walang katapusang kwentuhan tungkol sa mga pangarap namin sa buhay. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon ay ang pag-iwas ko sa mas malalim na damdamin. Nang lumipat ako sa ibang bayan para sa kolehiyo, unti-unting naglaho ang komunikasyon namin ni Marco. Alam kong pareho kaming abala, ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may takot ako na baka tuluyan na siyang mawala sa buhay ko. Kaya't nang makita ko ang pangalan niya sa listahan ng mga viewers sa event na ito, hindi ko napigilang makaramdam ng halo-halong emosyon. Habang tumutugtog ang banda sa background, nagpatuloy ang aming pag-uusap. Natatawa ako sa mga biro niya at tila bumalik ang lahat sa dati. Ngunit may kakaibang init sa kanyang mga salita, isang bagay na hindi ko naramdaman noon. "Namiss kita, Mia. Hindi ko akalain na ganito kita mamimiss," sabi ni Marco sa chat. Napahinto ako. Sa kabila ng simpleng mensahe, bumilis ang tibok ng puso ko.
Nagsimula akong magtanong sa sarili ko, ano nga ba ang nararamdaman ko para sa kanya? Na-miss din kita, Marco. Ang dami ko nang gustong ikwento sa'yo, sagot ko. Alam mo, matagal ko nang iniisip kung paano kita kakausapin ulit, pero natatakot akong baka hindi ka na interesado. Dagdag niya. Ang kanyang pag-amin ay nagdala ng bagong liwanag sa aming sitwasyon. Pareho pala kaming may takot, may pangamba. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon ang pag-asang baka may puwang pa para sa amin na bumalik sa dati o baka higit pa doon. Habang patuloy ang tugtog, naramdaman ko ang pagnanais na makita siya ng personal, hindi lang sa likod ng screen. Muli akong nag-type, baka pwede tayong magkita ulit, Marco. Hindi na ako natatakot. Talaga? Gusto mo ba talagang magkita? Tanong niya, at sa likod ng mga salita ay may halong pag-aalinlangan at pag-asa. Oo, gusto ko. Mas gusto ko, tugon ko, at sa sandaling iyon ay parang nagkaroon ng bagong pag-asa ang mundo ko. Ngunit bago pa man kami makapag-usap tungkol sa detalye ng aming muling pagkikita, biglang nagkaroon ng glitch ang live stream. Nawalan ako ng koneksyon. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng komunikasyon sa pagitan namin ni Marco. Nagpanik ako, sinubukan kong i-refresh ang page, mag-restart ng router, kahit ano para maibalik ang koneksyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap, nanatiling offline ang event. Habang nakatitig ako sa walang laman na screen, naramdaman ko ang pag-aalala. Paano kung hindi na kami muling mag-usap ni Marco? Paano kung ito na ang huling pagkakataon naming makapag-usap? Sa gitna ng pagkabalisa, may biglang kumatok sa aking pinto. Napatingin ako sa orasan, 10:00 na ng gabi. Sino kaya ang pupunta sa akin ng ganitong oras? Binuksan ko ang pinto at halos hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Si Marco nakatayo, may dalang bulaklak at may ngiti sa kanyang mukha. Mia, sa wakas, sabi niya, at sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng takot at pag-aalinlangan. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti, may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Ano kaya ang dahilan ng lungkot na iyon? Habang pinagmamasdan ko siya, naramdaman kong may twist sa aming kwento na hindi ko pa nauunawaan. Sa kabila ng ligaya ng muling pagkikita, may misteryong kailangan naming harapin. At sa sandaling iyon, alam kong nagsisimula pa lang ang tunay na kwento ng aming magkaibigan. Habang nakaupo ako sa harap ng aking laptop, nararamdaman ko ang kabog ng puso ko sa kaba at excitement. Kanina pa ako nakahanda, nag-aabang sa oras na magsisimula ang live stream event na matagal na naming pinlano ni Mia. Hindi ko pa rin lubos sa kalain na ang simpleng pagkikita namin sa online platform na ito ay siyang magiging daan para sa isang mas malalim na koneksyon. Kami ni Mia ay magkaibigan mula pagkabata. Nagkasama kami sa iba't ibang school projects, mga laro, at maging sa mga simpleng kwentuhan sa ilalim ng puno sa aming bakuran. Ngunit nang lumipat siya sa ibang lugar para mag-aral, unti-unti na kaming nawalan ng regular na komunikasyon. Hanggang sa dumating ang pagkakataong ito, ang live stream event na nagbigay ng bagong pag-asa sa aming pagkakaibigan. Nagsimula ang event sa pamamagitan ng isang makulay na animation na ipinakikita ang tema ng gabi, Reconnect and Rediscover. Nakatutok ako sa screen habang unti-unting napuno ng mga mukha ang virtual stage. Isa-isa silang nagpapakilala at hindi nagtagal. Nakita ko na rin si Mia. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng mga bituin na madalas naming tinitingala habang nagkukwentuhan noong kami bata pa. Mia! Bati ko sa kanya sa chatbox ng livestream. Ilang segundo ang lumipas bago ko nakita ang kanyang tugon. Dan, ang saya mo namang makita ulit dito, sagot niya kasabay ng isang emoji na may nangiti. Habang naglalaban-laban ang excitement at pagkailang sa aking damdamin, hindi ko maiwasang mapansin ang pag-aalangan sa kanyang mga mata. Parang may gusto siyang sabihin pero pinipigilan niya.
Gayunpaman, nagpatuloy kami sa event. Pinagmamasdan ang bawat presentasyon at performance na hatid ng iba pang mga kalahok. Ang bawat kwento ay nagsilbing paalala sa amin ng mga alaala ng aming pagkabata. Maya-maya pa, isang segment ang nagbigay sa amin ng pagkakataon na magtanong sa isa't isa. Nagdesisyon akong samantalahin ang pagkakataong ito para mas makilala ulit si Mia. Nag-type ako ng tanong, ano ang pinaka-memorable na alaala mo sa pagkakaibigan natin? Napaisip siya sandali bago sumagot. Siguro yung mga gabing nagkukwento tayo sa ilalim ng mga bituin, ang mga pangarap at mga lihim na hindi natin sinasabi sa iba. Napangiti ako sa kanyang sagot. Totoong napaka-espesyal ng mga gabing iyon para sa amin. Ngunit sa kabila ng mga alaala, may nararamdaman akong kakaibang tensyon sa pagitan namin. Parang may hindi siya sinasabi. Ang curiosity ko ay nag-udyok sa akin na magtanong pa. Mia, may gusto ka bang sabihin? Tanong ko. Alam kong medyo diretso ito, pero hinayaan ko na ang aking pagiging curious. Alam kong may hindi siya sinasabi sa akin. Sumagot siya ng may pag-aalinlangan. Actually, Aidan, may isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero hindi ko alam kung paano. Bigla akong kinabahan sa kanyang sinabi. Ano kaya ang bagay na iyon? Nagpatuloy ang event at kahit napatuloy ang mga activities, hindi ko maiwasang isipin ang kanyang sinabi. Parang may misteryo na bumabalot sa kanya at hindi ko alam kung ito ba'y dapat kong ikatuwa o ikabahala. Nagpatuloy ang aming kwentuhan, ngunit ang mga usapan namin ay nagiging mas casual, parang pareho kaming nag-aalangan na pag-usapan ng mas malalim na paksa. Hanggang sa dumating ang isang bahagi ng event kung saan lahat ng kalahok ay inaasahang mag-share ng kanilang mga natutunan at realizations. Mia, bago pa matapos ang gabi, gusto kong malaman ang bagay na iyon. Sabi ko sa kanya habang papalapit na ang pagtatapos ng event. Alam kong ito na ang pagkakataon para malaman ko ang kanyang itinatago. Bigla niyang pinatay ang kanyang kamera, ngunit nanatili ang kanyang boses sa livestream. Aidan, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, pero mahal kita. Mula pa noon at hanggang ngayon. Halos bumagsak ang mundo ko sa kanyang revelasyon. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko. Ngunit bago pa man ako makasagot, biglang nagkaroon ng teknikal na aberya sa event. Nag-freeze ang screen at ang connection namin ay naputol. Naiwan akong naguguluhan at hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ito na ba ang simula ng isang bagong kabanata sa aming buhay? O isang saglit na pagkakalayo na nagbibigay daan para sa mas malalim na pag-unawa? Ang twist sa gabi ay nag-iwan ng maraming tanong sa aking isip, o ang cliffhanger na ito ay naging simula ng isang mas komplikadong kwento sa aming dalawa.